Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa pangatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay at patuloy nating naririnig ang mga tinatawag na resurrection appearances ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kung papaanong sa lahat ng mga pagkakataon na ito na siya ay napapakita sa kanyang mga alagad, pinapatunayan niya na totoo ang nakasaad sa kasulatan tungkol sa sinasabi sa aklat ni Moises, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Ang lahat ng mga aklat na ito ay nagpapahayag tungkol sa Mesiyas na kinakailangang magpakasakit, maghirap, mamatay, pero pagkatapos ng 3 araw, muling mabubuhay. At pinapatunayan ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad, totoong lahat ang nakasaad sa kasulatan. At totoong-totoo ang inyong nasasaksihan at nakikita ngayon. Hindi ito multo. Kasi inaakala ng ibang mga alagad na ang kanilang nakikita ay multo. Kaya natatakot sila. Pero pinatunayan ni Jesus sa kanilang harapan, hindi multo ang inyong nakikita. Ang multo ay hindi mo mahahawakan. Ang multo walang laman, walang buto. Ang multo hindi kumakain. Kaya ang lahat ng iyon ay pinatunayan ni Jesus. Hipuin ninyo ako. Pagmasdan ninyo akong mabuti. Meron bang makakain diyan? At siya'y kumain. Ginawa niya lahat ito para patunayan, hindi ako multo. Ako si Jesus na inyong Panginoon na muling nabuhay. At sa pagsisikap ng ating Panginoong Jesus na maipaunawa sa kanyang mga alagad ang katotohanan na ito, darating ang panahon siya'y babalik na sa Ama. Pero sinisigurado ni Jesus na bago siya bumalik sa Ama, itong mga apostol na kanyang pagbibilinan ng kanyang simbahan na itinatag ay magiging mga tunay na saksi na maninindigan sa pananampalataya at sa mabuting balita. Kaya di ba sa katapusan ng Ebanghelyo sinabi dito sa mga alagad, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, bilang saksi, kayo ang magpapatunay sa katotohanan ng turo at aral na ito ng mabuting balita. Nakasalalay sa inyong pagpapahayag at pagsasabuhay ng pananampalataya ang ikapagpapatuloy ng simbahang itinatag ni Jesus. At mahalaga po iyon. At dapat nating malaman na ang simbahang kinabibilangan natin ay ang simbahan na itinatag mismo ni Jesus. At nung siya'y muling mabuhay at nung siya'y bumalik sa piling ng Ama, inihabili niya ang simbahan na ito sa kanyang mga apostol. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang tawag natin dito sa teolohiya ay apostolic tradition. Ano man yung itinuro ni Jesus sa kanyang mga apostol ay ipinagpatuloy ng kanyang mga apostol at ng kanilang mga naging kahalili. Sa panahon natin ngayon, ang ating kinikilalang Santo Papa ay si Pope Francis. Ibig sabihin, magmula kay Jesus, ipinasa ang pamumuno ng simbahang itinatag niya kay Pedro at sa mga naging kahalili ni Pedro hanggang ngayon. Apostolic tradition, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Kaya dapat ninyong ipangaral, dapat ninyong ipahayag at isabuhay ang pananampalatayang tinanggap ninyo mula sa akin. At sa katotohanan naman,
naging napaka-faithful naman ng mga apostol. Sa pangalawang pagkakataon na ito na ibinigay ni Jesus sa kanila. Bakit sa pangalawang pagkakataon? Kasi di ba alam natin the first time na tinawag sila habang sila'y nangingisda, tumugon naman sila. At sinabihan naman sila ni Jesus, mula ngayon kayo ay magiging mamamalakaya ng mga tao. Kung noon ang hinuhuli ninyo ay mga isda, ngayon ang huhulihin ninyo ay mga tao upang sila ay ilapit sa akin. Pero sa pagharap ni Jesus, sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan sa krus, itong mga alagad na ito na personal niyang pinili at tinawag ay tumalikod, lumayo, tumakas, natakot. Maliban lamang sa isa, ang alagad na mahal ni Jesus. Pero sa muling pagkabuhay ni Jesus, muli niyang iipunin ang nagkawatak-watak niyang mga alagad. Sasabihin niya kay Magdalena, sabihin mo sa mga kapatid ko, sa mga kapatid mo, magpunta sila doon sa Galilea. Doon magsisimula kaming muli. Doon sa Galilea, sisimulan naming muli, buuin ang nasira naming komunidad. Iyon yung pangalawang pagkakataon. Kaya bago umakyat si Jesus sa langit, sinisiguro niya na itong mga apostol na pagbibilinan niya ng tungkol sa pananampalatayang kanyang itinatag ay magiging mga credible witness, mga tagapagpahayag na kapanipaniwala, mga tagapagpahayag na katanggap-tanggap ang sinasabi, mga tagapagpahayag na hindi na sarili ang iniisip kung hindi ang kapakanan ng mas nakararami. At totoo naman, sa biyaya ng Diyos, pinatunayan ng mga apostol na ito na sa pagkakataon na ito, sa second chance na ito na binibigay ng Diyos sa kanila, patutunayan nila, kaya namin na muling magbigay ng sarili, sumunod at maglingkod sa Diyos. Kaya sa pangalawang pagkakataon na ito, talagang magiging seryoso na sila sa kanilang pagsisikap na ipahayag ang mabuting balita, isabuhay ang turo at aral ni Jesus kahit ang maging kapalit nito ay ang kanilang buhay. Sa totoo, itong 10 alagad na ito, 10 kasi bakit? Yung isa, nagpatiwakal. Yung isa, si John the Beloved. Kaya itong 10 alagad na ito at idadagdag pa si San Matias, patutunayan nila na susunod sila kay Jesus hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan upang makamit nila ang gantimpala na buhay na walang hanggan. Nagawa ng mga apostol, nagawa ng mga naging tapat sa kanilang pagsunod kay Jesus ayon sa halimbawa ng mga apostol, at magagawa mo rin sa tulong at biyaya ng Diyos. Magagawa din natin na makasunod kay Jesus at makapaglingkod sa Kanya sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating paulit-ulit na pagkakasala. Basta't manalig tayo kay Jesus, kumapit tayo sa Kanya, at anuman ang mangyari, huwag tayong bibitaw at lalayo sa Kanya.
Amen.